Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Philippians, chapter 2, verses 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at pagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Humility and Christ-likeness. Kung mapapansin niyo po dito po sa verse 5, sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Sa ibang salin po dyan, ang sinasabi po ay mindset na katulad sa Panginoong Hesus or attitude na katulad ng ating Panginoong Hesus. Pero ang totoo pong kahulugan nito, ang humility po ay hindi lamang virtue, kundi paraan ng pamumuhay. Way of life na ipinakita po ng ating Panginoong Hesus upang ating tularan. At alam ko po itong mga verses na aking binasa, kadalasan po nating binabanggit ito upang patunayan na si Jesus po ay tunay na Diyos. Ano po? Diyos na nagkatawang tao, kasi malinaw naman dyan, binabanggit sa verses 6 and 7 na ang kalagayan ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, likas na Diyos, kaya lang hinubad niya po yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Kaya doon sa mga taong hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, ito po yung mga verses na nagpapatunay na si Jesus po, ang ating Panginoong, ay tunay na Diyos. Ano po? Kaya maganda po makita muna natin yung katotohanan na yan. Ano po? Ngayon, ano ba ang itinuturo po nitong teksto natin today? Ang Biblia po tinuturuan tayo ng humility. Ano po? Bakit kaya mahalaga ang humility, Pastor? Why humility? Unang-una po sa buhay na ito, mapapansin nyo, ano po? Kadalasan po tinuturuan tayong maging mababa. Ano po? Kaya alam niyo po yung expression na down to earth, ang totoo pong naging down to earth ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Binabasa po natin yan doon sa verse 6 and 7 at malinaw, sinasabi po diyan na talagang iniwan niya ang langit, bagamat siya ay Diyos. Ang sabi sa ibang salin, He emptied Himself. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at natagpuan siya bilang pangkaraniwang tao. At minsan magtataka tayo, bakit kailangan gawin pa ito ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi ganun po talaga ang humility. Kailangan magpakababa tayo. Makita at maramdaman natin yung nadarama ng iba. At ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Naunawaan niya at nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ng isang pangkaraniwang tao. Ano po? Kaya sa buhay na ito minsan, masakit yung mga lessons, lalo na pagka nakaka-experience po tayo na tayo po ay parang ibinababa sa buhay na ito. Pero alam niyo po, mahalagang makita natin na yung pagpapakumbaba pala ay malaki ang naitutulong sa pagbabago po ng ating pag-uugali. Number 2 po, mapapansin niyo po, sa buhay na ito, tinuturuan po tayong maging masunuring. Kaya mababasa niyo po dyan sa verse 8, maging ang ating Panginoong Hesus, ano po, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So, He learned everything by obedience. Ika nga, He went through the process. Dinaanan niya yung dapat daanang proseso
sa buhay ng isang tao. Sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 15, tinukso siya sa lahat ng pagkakataon. So, ibig sabihin kung ano yung temptation na naranasan natin bilang tao, dinaanan lahat yan ng ating Panginoong Hesus. Pero lumaban siya ng parehas. Ano po? Kasi taong-tao po siya nung naririto po siya sa lupa. Ano po? Kaya napansin nyo sa Bible, ano po? Nagutom din siya, napagod rin siya. Ano po? Makikita ninyo, nasaktan din siya. Lahat ng dinaranas ng isang tao ay pinagdaanan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi mo naman ako naiintindihan eh. Dinaanan niya lahat ng pinagdaanan mo, kapatid. Kaya lang, dito sa buhay pala, lahat ng lesson matututunan natin sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba. At sa lahat ng pagkakataon, makikita natin ang Panginoong Hesus ay sumunod sa kanyang Ama. Kaya alam niyo po minsan, akala nung iba may shortcut sa buhay na ito. Ano po? Marami nag-aakala na merong easy way out. Ano po? May shortcut to success. Pero sa totoo lang po, dapat daanan natin ang lahat ng proseso. Parang grade 1, pagkatapos niyan, grade 2, grade 3, hindi ka pwedeng mapunta bigla sa grade 6. Ano po? Kaya yung iba, makikita ninyo, ay parang sinuwerte, nauna kagad, no? Nakarating kagad doon sa itaas. Pero kapag hindi niya dinaanan yung proseso, mapapansin nyo, bumabalik din po siya sa umpisa. Kasi hindi natin madadaya ang buhay. Ano po? Para ma-promote ka, kailangan magpakumbaba ka. Dumaan ka sa proseso. At ganun po ang Panginoong Hesus. Lahat natutunan niya by obedience. Sa pagsunod niya sa Ama, pinakita niya yung kanyang pagiging mapagpakumbaba. Pangatlo, ito mapapansin nyo, no? Sa buhay na ito, tinuturuan tayong magsakripisyo para sa iba. At yun pong ginawa ng Panginoong Hesus, sabi sa Romans chapter 15, verses 1 to 3. Hindi niya pinlis yung kanyang sarili, kundi iniisip niya palagi yung kapakanan ng iba. Kaya mapapansin nyo, no, pagka tumatagal na kayong Kristiyano, napapansin nyo parang kayo lagi yung taya. Kayo lagi yung tumutulong, nagbibigay, umuunawa, nagpaparaya. At minsan tumatahimik ka na lang para pagbigyan yung ibang tao. Ano po? Pero alam niyo po ba na may virtue doon? Nagiging Christ-like po pala tayo pagka ganoon ang ating pag-uugali. Kasi meron pong virtue kapag marunong ka ng magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Kaya samantalahin niyo yung pagkakataon na yun. Nagiging Christ-like po tayo kapag gano'n na po yung ating pag-uugali. At panghuli po, mapapansin nyo sa buhay, nabanggit ko kanina, walang shortcut. Bago po itinaas ang Panginoong Hesus at binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, ano po, ay dumaan muna siya sa proseso ng pagpapakumbaba. Kaya totoo po yung sinasabi ng Psalms chapter 75 verses 6 to 7. Exaltation and promotion comes from the Lord. Ulitin ko, walang shortcuts sa buhay na ito. Ano po, yung mga nagmamadali, pwedeng instant, nagiging successful sila. Pero bumabalik po yan sa baba at sa umpisa. Pero kung gusto natin ng totoong success sa buhay, totoong promotion, ay dumaan po tayo sa proseso ng humility and obedience sa buhay na ito. That is the true way to success. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.